Patuloy na naantala ang deportasyon ng mga dating POGO worker. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, nasa 700 pa ang nasa kustodiya nila ngayon. Samantala, kinaalarma naman ng PAOK ang posibleng banta sa kalusugan ng publiko matapos magpositibo sa ilang nakakahawang sakit ang ilang POGO workers. Si Criselyn Catarong sa balita. Aminado ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa patuloy na pagkaantala ng deportasyon ng mga dayuhang dating manggagawa ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ang nasabing delay ay bunsod ng iba't ibang legal at administratibong balakid. Sa datos ng PAOK, nasa 700 pa ang naitalang bilang ng mga individual na nasa kustodiya nila ngayon. Nakadetene ang mga ito sa Temporary Detention Center ng PAOK na matatagpuan sa Pasay, isang lugar na dating nagsisilbing POGO Hub. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, hindi agad na ipapadeport ang mga banyagang nadadakip kung may kinakarap silang kaso sa Pilipinas. Kung wala naman anyang kasong isinampa pero lumabag sila sa immigration laws tulad ng pag-overstay o paglabag sa kondisyon ng pananatili sa bansa, mas madali silang nadedeport. Ngunit naantala pa rin minsan ang deportasyon dahil may ilan sa mga dating POGO worker na sadyang nagpapakaso upang mapigilan ang kanilang deportasyon lalo na kung ang destinasyon ay China. Sa nasabing bansa kasi, ani Cruz, ang mga POGO worker na ito ay hindi itinuturing na biktima ng human trafficking, kundi bilang mga kriminal. So ayaw po nilang magpa-deport. So ang ginagawa po nila, nagpapakaso po sila rito. Halimbawa, mga simple cases lang po ng mga theft, ng mga estafa o kaya yung mga acts of lasciviousness. Nagpapakaso po sila rito para hindi po sila ma-deport. So yun ho, kaya nagtatagal, sinecheck po natin yan sa NBI, sa Court of Origin, kung saan pinail yung kaso, kung tinitingnan natin kung totoo. At doon nagkakaroon po tayo ng delay. Isa rin sa mga dahilan ng pagkaantala ay ang pangangailangang kumuha muna ng deportation order mula sa Bureau of Immigration, kung saan maraming dokumento pa ang kailangang isumite bago maisagawa ang pinal na deportasyon. Matatandaang sa ginanap na pagdinig sa Kongreso na ibunyag na nasa 9,000 hanggang 10,000 ng mga dating manggagawa ng POGO ang kasalukuyang iligal na nananatili sa bansa. Sinabi ni Cruz na mas lalong naging nakaalarma ang issue matapos matuklasan na ilan sa kanila ay positibo sa mga nakahawang sakit, bagay na nagpapalala sa panganib ng kanilang pananatili sa bansa. Like halimbawa po, yung itong huling pinacheck namin, 66 po yung nagpa-positive sa mga sakit po na HIV, may sakit pong syphilis, may sakit pong hepatitis. So mga nakakahawa po yun eh. Ito lang po yung mga nahuli namin. Ano? Ang pinag-uusapan po natin dito is 9,000 to 10,000 former POGO workers. Binigyang diin ng PAOK opisyal ang kahalagahan na bigyang prioridad at agarang aksyonan ang issue ng libu-libong dating POGO workers na nananatili sa bansa ng walang legal na dokumento o malinaw na estado dahil maaari na itong magdulot ng banta sa pambansang seguridad o kalusugan ng publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Criselyn Catarong, SMNI News.